Atlanta Hawks na bago ang isip kay Trae Young. Pressure si Ice Trae, long-time wish ni Anthony Davis tinupad ng Dallas at Lakers pinapalakas palalo ang 3-point shooting. Simula pa lang ng buwan, ilang kilalang NBA players na ang nakatanggap ng malalaking kontrata. Sina Mikal Bridges, Luka Doncic at De'Aaron Fox ay pumirma ng malalaking extension sa kani-kanilang mga team. Ngunit may isang kapansin-pansing hindi pa napagkakalooban ng extension ang superstar point guard ng Atlanta Hawks na si Trae Young. Karapat-dapat na pumirma si Young ng 4 na taon na extension na nagkakahalaga ng $229 milyong ngayong summer, ngunit wala pang kasunduang nagaganap. Sa buong offseason, naiulat na malabong ihandog ng Hawks ang extension sa kanya. Sa isang bagong ulat kahapon mula sa kilalang NBA insider na si Mark Stein, may bagong detalye kung bakit nag-aalangan ang team sa extension para sa kanya. Sumulat kamakailan si Jake ng detalyado tungkol sa kinabukasan ni Young sa Hawks at kung paano tila parehong panig ay handang pagdaanan muna ang paparating na season bago siya magdesisyon kung magiging free agent siya sa susunod na summer o kung mag-uusap muli ang magkabilang panig tungkol sa kontrata na ipinagpaliban ngayong tag-init. Sa susunod na season, makakasama ni Young sina Johnson at Porzingis at inaasahan din ang patuloy na pag-unlad ng promising duo na sina Dyson Daniels na nanalo ng Most Improved Player Award at ang number 1 overall pick na si Zachary Risacher. Makatuwiran ang kagustuhan ng Hawks na makita pa si Young sa aksyon kasama ang kanilang young core. Mukhang bagay na bagay sa kanya sina Daniels, Risacher at Johnson at sila ay nagbibigay ng magandang pundasyon para sa kinabukasan ng team. Mukhang ang susunod na summer ay magiging Summer of Trae Young at ang season na ito ang magiging sukatan kung saan maaaring patungo ang mga bagay-bagay. Kung makakapasok ang Hawks sa malalim na playoff run sa likod ni Young, mahirap silang hindi bigyan ng max extension. Ang Atlanta Hawks ay bumuo ng isang team na akma sa paligid ni Young, kaya may malaking pressure sa kanya na patunayan ang kanyang halaga, lalo na bilang isang max contract player. Sa kasalukuyang NBA salary rules second apron, hindi basta-basta ibinibigay ang max contract kung hindi sigurado ang koponan na championship caliber ang isang player. Dahil dito, siya ay isa sa mga pinakaaabangang player ngayong darating na season. May sapat na talento ang Hawks para makalayo sa playoffs kaya mataas ang inaasahan sa kanila ngayon. Sa sumunod na balita naman, dahil pinanatili ng Dallas Mavericks sina Derek Lively at Daniel Gafford ngayong off-season, matutupad na ang matagal ng hiling ni Anthony Davis na maging full-time power forward para sa buong season. Bago pa man matrade si AD mula sa Lakers patungong Mavs, malinaw na niyang sinabi kina Rob Pelinka at sa pamunuan ng Lakers na gusto niyang maglaro bilang power forward at kailangan nilang kumuha ng isang center. Bagamat palagi siyang handa na maglaro sa anumang posisyon na kailangan ng kanyang team, matagal nang dokumentado na mas gusto niya ang posisyong power forward kaysa center. Bilang power forward sa depensa, nararamdaman ni Davis na mas malaya siyang makagalaw at hindi palaging kailangang magbantay sa ilalim ng ring o makipagbuno sa malalaking big man ng Western Conference, bagay na makatutulong upang mapanatili siyang malusog sa pangmatagalan. Marami na ring injuries ang pinagdaanan niya sa nakaraan, kaya ang pagbabalik niya sa kanyang natural na posisyon ay makatutulong upang manatili siyang nasa pinakamainam na kondisyon. Sa opensa naman, mas gusto ni AD ang pagiging power forward dahil mas nabibigyan siya ng pagkakataong gamitin ang kanyang face-up game kaysa palaging nagpo-post up. Nasa pinakamahusay siyang anyo kapag pumapasok ang kanyang mid-range jumper at kung hindi na niya kailangang palaging bumangga sa ilalim, mas lubos na maipapakita niya ang kanyang laro. Siya ay palaging handang umangkop sa anumang posisyon, ngunit malinaw ang kanyang kagustuhan na maglaro bilang power forward. Matapos ang trade papuntang Dallas Mavericks, mas madalas na siyang ginagamit sa posisyong gusto niya kumpara sa mga nakaraang taon sa Lakers kung saan kadalasan siyang sentro. Sa kanyang maikling panahon sa Dallas, ipinakita ni Davis ang pagbabalik sa estilo ng laro na mas komportable siya. Dahil sa mga injury ni Gafford at Lively, limitado pa ang kanyang oras bilang power forward. Ngunit kung parehong malusog ang dalawa, may malaking tsansang manatili siya sa kanyang gustong posisyon. Sa darating na season, asahan ng Mavericks fans na mas madalas siyang makikitang power forward, lalo na kung hindi mawawala sa roster sina Gafford at Lively.
Ito ang papel na matagal na niyang gusto at posibleng dito natin masilayan ang isa sa kanyang pinakamahusay na bersyon. Sa huling balita, ang pagdating ni Malik Beasley sa Los Angeles Lakers ay magiging isang kawili-wiling hakbang dahil tumutugma siya sa maraming pangangailangan ng team nitong mga nakaraang taon, lalo na sa paligid ng kanilang mga superstars na sina LeBron James at Luka Doncic. Kilala si Beasley bilang isang mataas na volume shooter mula sa 3-point line at sa modernong NBA, lalo na para sa isang team na binuo sa dalawang playmakers, napakahalaga ng floor spacing na iyon. Sa kanyang career, nag-a-average siya ng halos 37% mula sa 3 at sa ilang season ay kabilang siya sa mga nangunguna sa buong liga sa attempts kada laro. Ang kakayahang iyon na hindi lang mag-shoot kundi gawin ito ng walang pag-aalinlangan ay lumilikha ng natural na gravity sa sahig, nagbibigay ng mas maraming puwang para kay LeBron at Luka na umatake sa loob o pilitin ang depensa na magsara at magbigay ng pasa palabas. Para sa Lakers, isa sa pinakamalaking hamon nila ay ang kawalan ng consistency mula sa kanilang mga perimeter players. Nagkaroon sila ng shooters sa iba't ibang panahon, pero madalas nawawala ang pagiging maaasahan sa mga kritikal na laban. Si Beasley ay maaaring maging solusyon sa problemang iyon. Sa kanyang taas at may magandang atletisismo, hindi lang siya basta shooter mula sa labas kundi isa ring player na mahusay sa transition. Dahil kasama niya si LeBron na isa sa pinakamahusay na fast break initiators sa kasaysayan ng NBA at si Luka na mahusay mag-control ng tempo gamit ang kanyang passing, siguradong makakakuha si Beasley ng maraming open looks sa parehong transition at half-court sets. Bukod pa rito, may kakayahan din si Beasley na umaatake mula sa closeouts. Hindi siya pangunahing playmaker pero kaya niyang dumiretso sa loob at tapusin sa rim kapag overcommit ang depensa sa kanyang 3-point shot. Para sa Lakers, mahalaga ito dahil hindi lang sila magkakaroon ng spot-up shooter kundi isang player na pwedeng parusahan ng kalaban kapag nag-adjust sila ng sobra kina LeBron at Doncic. Sa depensa naman, bagamat hindi palaging consistent si Beasley, kaya niyang maging average to above average defender kapag nasa tamang sistema. Mabilis ang kanyang paa para sumabay sa guards at kapag kasama niya ang mga defensive anchors ng Lakers tulad nina DeAndre Ayton at ilang versatile wings, hindi siya kailangang bumuhat ng malaking responsibilidad sa depensa. Ang kailangan lang ng team ay makipaglaban siya, manatiling aktibo sa rotations at gamitin ang kanyang atletisismo. Ang pagkuha kay Beasley ay isang matalinong hakbang para sa Lakers pagdating sa roster building. Maari siyang maging instant scorer mula sa bench o starter na makakatulong sa floor spacing kasama sina LeBron at Doncic. Bukod dito, abot kaya ang kanyang kontrata kaya't realistic at sulit siyang target. Hindi siya kukunin para maging pangunahing star kundi upang palakasin ang laro ng team sa pamamagitan ng kanyang shooting, kakayahang umatake sa closeouts at bilis ng laro. Sa kabuuan, makatutulong siya sa pagbukas ng opensa, pagpapahina ng depensa ng kalaban at paghahanda sa mas mabibigat na laban sa playoffs kung saan mahalaga ang spacing at scoring bursts. Isa itong maaaring underrated move na may malaking epekto sa tagumpay ng team.